Sige, kahapon di ba, sinagutan natin number 3, ito yung sagot. Then, sige, punta tayo sa number 1 and number 2. For this one, for number 1, we have, wait lang, burahin natin to. So, ano dapat ang sagot natin dito? So, we have f of x times g of x. Then, our f of x is equal to x squared plus 1, and our g of x is equal to x plus 2. So, paano to? So, we have quantity x squared plus 1, then quantity x plus 2. So, equal lang tayo dyan. Then, magpa-foil method tayo dito. X squared times x. So, we have x cubed. Then, x squared times 2. Positive 2x squared. Then, 1 times x. Plus x lang tayo. 1 times positive 2. So, we have positive 2. Ito na, isagot nyo dito. Meron pa bang ibang gagawin dyan? Wala na, di ba? Next, for number 2. So, if our f of x is equal to 2x minus 3 and our g of x is equal to x squared minus 10x plus 5. Sige. Sulat lang natin siya. Total na una yung f times f of x times g of x. Total na una yung f of x. Una natin yung f of x. So, we have 2x minus 3. Then, lagyan natin quantity para maganda. Then, quantity na naman. So, we have x squared minus 10x plus 5. So, equal lang tayo. The same lang tayo. Distribute lang tayo. So, we have 2x times x squared. So, we have 2x cubed. Then, 2x times 10. So, we have negative 20x squared. Then, dito naman. So, we have positive 10x. Then, sunod naman tayo dito. So, we have negative 3 times x squared. So, this is negative 3x squared. Then, negative 3 times negative 10x. Positive 30x. Then, last tayo. So, ano to? So, negative 3 times positive 5. This is negative 15. Yes. Kasunod is ito. Pagsamahin natin yung mga magkakatulad. Ito yung magkatulad. Ito. So, start tayo. So, we have 2x cubed. So, ito magkatulad. This is negative 23x squared. Then, ito at saka ito. Positive 40x. Then, re-write lang natin yung negative 15. Ganito ba nakuha nyo? Ganyan yung nakuha nyo dito? Sure kayo? For number 1, ulitin natin. Ayan. Ito yung sagot. For number 2, ito po yung sagot. For number 3, ito yung sagot. Okay na? Sige, continue lang natin. So, magbibigay ako for number 4. So, again, this is 4, 2, 6. Pakigawa na lang. Wait lang. Wala pala operation yung 6. Lagyan natin. So, again, this is the process pagka gagawa kayo ng number 4. The same lang tayo dito sa rule na to. Mag-stick kayo sa rule na to. Since parehas silang x. So, ang gagawin natin, ay sulat muna natin. Nauna is g of x. Ayan natin. Nauna is g of x, tama? Ano yung g of x nyo? So, x raised to 1 half. Then, times tayo. Multiplication kasi. Then, ano yung f of x nyo? So, meron kayong x squared. So, ito lang yung rule na gagamitin nyo. So, paano nyo gagawin? So, x, then 1 half, plus 2. Sige, focus tayo kung paano mag-add ng ganito, ha. Mag-focus tayo dyan. Sige, pagka ganito yung mga problem plus, ganito siya, no? Kung 1 plus 1 half, anong gagawin nyo? First, itong 1, i-multiply sa 2. 1 times 2 is 2. Tapos, i-add natin sa 1. 2 plus 1 is, meron kayong 3 over 2. Ganun mag-add ng fraction. No? Ano dapat to? So, x, so sabi doon, 2 times 2 is, we have 4 plus 1, 5 siya, 5 over 2. Nakuha? Paano naman to? 5 over 2, meron pa siyang other form, pwede natin siya isulat ng square root of x raised to 5. Okay na? Okay na? Malinaw? Tama ba yung rule na ginamit ko? Check lang natin, no? Asan yung fraction dito? Wala. Saan? Wala yung... So, yung ano yun?
Ito. Ito ata yun. Ito. Ay. Hindi ko ata naituro. Yung yung ganito, yung x raised to n over m. Naituro to. So ano to? So we have m root of x raised to n. Naituro. Ganito yan na. Kung nasa baba siya, ayun yung something ganun siya, no? Next. Sige, number... class, ito yung ito. Take note, class, pagka square root, wala na kayo ilalagay na 2 dyan, no? Pagka square root, wala nang ilalagay na 2. Sige, punta tayo sa number 5. So, sa number 5, meron tayong common rule dito. So, number 5, the same row, the same process tayo sa FOIL method. So, we have x minus 10, then x minus 10. Dinirect ko na x minus 10 times x minus 10 kasi they are just equal, no? Parehas lang sila. So, x times x squared. X times negative 10, negative 10, x. Negative 10 times x, negative 10x. Then, negative 10 times negative 10 is positive 100. So, this is x squared. So, ito magkaparehas sila. So, they are both negative. Anong gagawin pagka negative? Mag-a-add tayo. So, gamitin natin yung sign. We have negative 20x plus 100. Sino nakakuha ng ganito sagot? Sige, pakibaba yung kamay. Very good. Next, number 6. Number 6, the same process lang tayo sa nauna. So, isulat na lang natin. F of x is 3x minus 2. Then, g of x is x plus 2. So, equal lang. Then, positive 3x times x. This is 3x squared. So, 3x times positive 2. Positive 6x. Then, negative 2 times x. Negative 2x. So, negative 2 times positive 2. This is negative 4. Pagsamahin lang din yung magkakatulad. So, 3x squared. Ito, magkatulad to. So, this is positive 4x. Tapos, minus 4. Nakuha na. Next, number 7. So, number 7 naman, parang magkatulad lang sila ng number. Parang magkamukha lang sila, no? Pero magkaiba yung makukuha nyo sagot. So, ano yung f of x natin? X plus 10. And our g of x is x minus 10. Then, equals, so this is x squared, x times x is x squared, x times negative 10 is negative 10x, then positive 10 times x, positive 10x, then, so ano to, positive 10 times negative 10, this is negative 100. So, cancel lang tayo dito kasi they are negative and positive. Ay, x may x pa pala to. Cancel, then x squared minus 100. Ito na yung sagot niya. For division naman, plus, ang tatandaan nyo lang sa division, di ba, we have x over x. So, this is equivalent to 1. No. Plus, x over x is equal to 1. No? Pwede rin natin gamitin yung same principle sa ganito. So, if our number is 2 over 2 is also equal to 1. That is the same principle, no? Pero kung gagamitin natin siya sa ibang terms, like for example, nakalagay dyan, x minus 1 over x minus 1. So, this is equal to 1 lang din. No? So, yung pinaka-basic muna tayo. Paano naman kung gagawin natin x minus 1 over x plus 1? 1x. So, this is, ano to? This is, ano to, class? 1 over x. 1 over x ba to? Plus 1 over x ba to? Stay nyo lang pagka ganyan, no? Pero meron pang other terms na pwede ninyong gamitin. Like for example, yung ganito. Stay nyo lang pagka ganyan. So if we have x minus 1 over, nakalagay, negative x plus 1. Pagka ganito, this is, tama, negative 1 to. Paano to naging negative 1? No? So, ulit lang natin. So, x minus 1. Re-write lang natin yung nasa taas. Then, ilalabas natin yung negative dito. So, ilabas natin yung negative x. This must be negative 1. Tapos, pwede na tayo mag-cancel na, no? So, this is, sabi dyan, so this is negative 1.
Nakukuha. Plus, negative 1 naman pagka ganito. The same function, pagka nakalagay sa mga numbers ninyo values. Ganyan. No? So, this is also negative 1. Nakukuha. Sir, paano sir kung magkabaliktad naman sila? Na ito. Kung magkabaliktad lang sila, edi ganun lang din. Kung negative to, positive 1. Ito is x lang, no? Tapos negative 1. So, same lang din siya. Negative 1 pa rin to. Plus, hello. Again, negative 1 pa rin to, no? May tanong doon? Walang tanong? May tanong? Walang tanong?